Magandang araw, dahil nga ngayong linggo ay Sunday, ay maaga nga pala kaming gumayak dahil kami ay magsisimba. 6 AM nga pala yan ng umaga, kaya naka-jacket pa si mama, pati kapatid ko kasi nga malamig. Ako nga ay nakadress nga lang. Oh, outfit check. Di ba ang ganda ng dress ko, tapos pinagbuhat lang ako ng bata. 10 kilos pa naman yung timbang ng kapatid ko. Pangiting-ngiti pa ako dyan sa video, parang hindi napagod kakabuhat sa kapatid ko. Kinarga nga yung kapatid ko ni Lola Prising, ngunit ayaw nito sa kanya dahil hindi kilala. Kasama namin si Papa pag alis ng bahay dahil papasok din siya sa trabaho. Sinubukan nga ni Papa paandarin yung skate na sasakyan namin, ngunit hindi rin namin nagamit dahil nga hindi umiikot ang gulong nito. Pinalawang na rin nga kasi ang gulong nito kasi nga ilang buwan na rin hindi nagagamit. Kaya mag-aantay na lang kami na pwede naming masakyan. Dumaan na nga ulit yung tren dahil mag-aalas 7 na at hindi pa rin kami nakakaalis. Pagkadaan nga ng tren ay mga ilang minuto ay nakasakay na rin kami ng skate. Skate nga pala ang tawag sa sinasakyan namin dito. Ganyan nga pala yung sinasakyan namin dito. Habang nga nasa biyahe kami ay hindi mapakali itong kapatid ko kasi nga sa tuwing nakakasakay siya sa skate ay napakasaya niya. After nga ng ilang minutong pagbibiyahe namin, ay naglakid na kami papunta sa simbahan. Si Papang na nga rin pala nagbuhat dito sa kapatid ko at hinatid niya na kami papunta doon sa may simbahan. Hindi na pala sasama si Papa sa simbahan kasi nga pupunta pa siya sa trabaho niya. Kahit nga pala linggo ay may trabaho pa rin si Papa. Pagkarating nga namin sa simbahan ay iniwan na rin kami ni Papa. Pagkadating nga namin dito sa simbahan ay bumili na ako ng kandila at sinindihan ko na ito. Doon nga pala kami dumaan sa kabilang pinto kasi nga sarado dito sa dinaanan namin at may inaayos pala sa loob ng simbahan. Pagkatapos nga ng dasal ay i-bless ni Father yung mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays, kanilang mga anniversaries. Dahil nga first birthday bukas ng kapatid ko ay pinabless siya ni Mama kay Father. Parang tagkagurangan, nanagibo ka na ang pamimig kita, bendisyonin ka gura, inside ng kumpleanyo, asin aniversaryo ng pagkain na guman. Pakapanalan mo sinda, tabangi sinda na mapakarahilan sa ng buhay. Tamaning makapagrukyaw kan sa imong katotooan. Giyahi sinda sa dalang ikatanosan na sinmarhay na kahatulan. Tamaning na sinda magdanay sa imong grasya sin pagkamot. Darang ebanghelyo ng kaligtasan na sin katulinongan. Sa bilog itang pagkabuhay. Sagod sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. So pagkatapos nga naming magsimba, ay umalis agad kami sa simbahan kasi nga ay naiihi na datong si Mother pati na tong kapatid kong lalaki. Dito na nga rin kami dumiretso sa Plaza Rizal ng Libmanan. Nag-picture-picture nga rin kami dito. Ang cute nga ng mga design dito. Marami silang nilagay ng mga pa-heart-heart dito sa plaza kasi nga mag-Valentine's na. O sa mga magde-date din sa February 14, dito na lang kayo sa plaza at wala pang bayad. Sana all may kadit, haha, char. Pinicturan ko na nga pala dyan si Mama pati na itong dalawa kong kapatid na bunso. Babae nga pala yung kapatid ko, nakarga ni Mama. Baka mapagkamalan niyo pong lalaki. Kalbo lang po talaga siya, ha? May konting buhok nga rin pala yan, kaya lang napakanipis. Sa plaza ay dumiretso na kami dito sa bilihan ng tinapay at magpapareserve kami ng cake para sa birthday bukas ng kapatid ko. Binigyan niya ako ng papel at ballpen ng tindera at isinulat ko na rito yung ipapalagay namin sa birthday cake ng kapatid ko. Bago nga kami umalis dito ay nagkape muna kami. Hindi na kasi kami nag-almusal sa bahay at hindi na rin kami nakaisip magkape kaya dito na kami nagkape. Bumili na rin kami ng tinapay na makakain namin. Pagkatapos nga naming magkape, pumunta na kami dito sa Talipapa at bibili kami ng mga sangkap na gagamitin namin bukas para sa handa ng kapatid ko.
Bumili nga pala dyan si mama ng luya, carrots at lumpia wrapper. Pati na rin yung mga halo-halong gulay na hiniwa. Pagkabili nga ni mama, inilagay niya na ito sa eco bag kasi magko-grocery pa kami. Bumili nga rin pala dyan si mama ng pipino na tagbe-20 ang kilo. Mahilig din kasi talaga kaming kumain ng pipino. Bumili pa nga dyan si mama ng hotdog na lalagyan namin ng marshmallow at itutuog namin sa puno ng saging. Kasi nga pag may birthday, lalo na kung bata, ganun naman talaga. May hotdog na palaging nakatusok sa puno ng saging. Hanggang ngayon nga, napapaisip pa rin ako kung bakit tinutusok pa sa puno ng saging mga hotdogs kapag bata ang may birthday. Di ba pwedeng sa plato na lang? Naiinis na nga ako dyan sa kapatid ko dahil video ng video. Tignan nyo naman yung itsura ko dyan. Abay, ang ganda-ganda ng dress tapos hirap na hirap sa pagkarga ng bata. Habang nga nag-grocery kami ay napakaingay nitong kapatid ko. After nga namin mag-grocery, sumakay na lang kami ng padyak papuntang istasyon ng tren kasi nandun yung sasakyan naming skate. Habang nga nasa biyahe kami, nililibang ko tong kapatid ko kasi nga inaantok na siya. Hindi pwedeng makatulog siya sa biyahe kasi baka mahulog siya sa skate. Sabi niya sa akin, sampal-sampalin ko raw siya para mawala yung antok niya. Kaya yan, kinukulit ko talaga siya para hindi siya makatulog. Pagkababa nga namin ng skate ay naglakad na kami pa uwi. Medyo malayo-layo nga rin pala ang lalakarin namin. Ako na nga rin pala nagbuhat nitong kahon na may laman ng gin kasi nga baka mabasag ng kapatid ko. Mahal na rin naman kasi ang presyo ng alak, kaya't sayang kung mababasag lang ito. Mga paninda pala yan ni mama. Pumunta nga dito sa amin yung nanay ng mama ko na medyo matagal na rin namin hindi nakikita at nakakausap lamang namin sa cellphone. Hindi nga rin si mama nakakauwi sa kanila dahil nga busy sa pag-aalaga sa amin dahil lahat kami magkakapatid ay nag-aaral. At hindi niya nga rin maiwan-iwan ang kanyang mga alagang baboy. Nakakatulong rin kasi ang mga ito sa amin sa pang-araw-araw. Nagastusin pati na rin sa pag-aaral namin. Kaya nga nang nalaman kong tuloy na ang pagpunta ng lola ko dito sa amin, ay naisipan ko itong bilhan ng handmade flower. Masaya ako kasi nagustuhan rin naman ni nanay yung binigay kong bulaklak.